My message today is multiply exceedingly. Sabihin nyo nga po, multiply exceedingly. And we got this, our text verse from Genesis chapter 17 verse 2. Now, for us to understand it, ay babasahin po natin yung buong chapter ng Genesis. Amen? So I want you to listen carefully. I want you to read and try to understand it. Amen? At alam ko na tayo ay parurunungin ng Diyos sa umagang ito. Let us pray before we read this word. Father God in heaven, we thank you for your presence with us today. Thank you, O God, because your word is always fresh. Your word gives revelation. It's always on time that we needed it for this year. Thank you, God, for declaring this word towards us because we know as we walk in it, we are assured that we have a God who is faithful and true to His promise, and we will experience it, O God, in Jesus' name. And everyone says, Amen. Genesis chapter 17 verse 1 to 27. Ito po ay covenant ng ating Diyos na si Yahweh kay Abraham. Okay? Una nang nagkaroon ng covenant. Pag sinabing covenant, pagtitipan. Okay? Banal na tipan na ang Diyos ay nagkaroon ng agreement sa tao. Okay? Kumbaga sa atin, sa tao, ito ay parang kontrata. Okay? Lalo na sa pagnenegosyo, pag ikaw ay naging partner, ako magi-invest, ikaw sa operation ng negosyo. Kailangan pareho kayong may gagawin upang maisakatuparan yung layunin ng negosyo. Ganon din sa Diyos. Kaya lang, ang pinagkaiba nito, ang kausap ni Abraham ay ang banal na Diyos na gusto makipagtipan sa tao upang maipalaganap, maisakatuparan yung kalooban ng Diyos, yung gusto ng Diyos na mangyari dito sa lupa. Amen po ba? At noong Genesis chapter 12, nagkaroon na po ng pagtitipan ng ating Diyos kay Abraham. Okay? At inulit to sa bawat chapter. Lagi po itong sinasabi. At inulit din po ito dito sa chapter 17. Okay? So meron na tayong understanding kung ano yung storya na ito. Alright? So let's read Genesis chapter 17 verse 1 to 27. When Abram was 99 years old, ilang taon ba si Abram? Parang hindi kayo sigurado. Ilang taon na si Abram? The Lord appeared to Abram and said to him, I am Almighty God, El Shaddai. Walk before me and be blameless, and I will make my covenant between me and you and will multiply you exceedingly. Then Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham. For I have made you a father of many nations. I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you, and kings shall come from you. And I will establish my covenant between me and you and your descendants after you in their generation for an everlasting covenant, to be God to you and your descendants after you. So, kanino nakipagtipan si Yahweh? Kanino? Kay Abraham, kay Abraham. At ang sabi ng Diyos, ang pakikipagtipan niya ay hindi lamang kay Abraham, kasi pararamihin niya ang lahi ni Abraham. Kaya sabi niya, ang pakikipagtipan ko ay hindi lamang sa'yo, kundi sa mga susunod na henerasyon, sa mga anak at ng anak at ng anak ng mga anak mo. Amen? At kung susundan po natin yon sa Galatians chapter 2, kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw rin ay kabahagi ng pangako ni Abraham. Kasama ka doon sa pagiging anak ni Abraham sa spiritual. Amen? Ibig sabihin, ang pakikipagtipan ng ating Diyos ni si Yahweh kay Abraham, ito ay nag-e-extend hanggang sa buhay mo, kapatid. Excited ba? Parang hindi kayo excited Parang nakikipagtipan ang Diyos kay Abraham na hindi lang pala kay Abraham, kundi hanggang sa salinlahi, hanggang sa mga na kay Kristo, mga nananampalataya kay Kristo. Sino dito na kay Kristo?
Kasama ka sa pangakong ito. At sinabi ng Diyos na ikaw ay pararamihin niya at ikaw ay magiging fruitful. So this year, your life will be fruitful at gusto ng Diyos na makita niya na ang buhay mo ay umuunlad, ang buhay mo ay sumasagana dahil may layunin lagi ang Diyos sa buhay natin. Amen? Tuloy po natin, verse 8. Also, I give to you and your descendants after you the land in which you are a stranger, all the land of Canaan. Ano daw ang ibibigay ng Diyos sa kanila? Sa Kanya? Land. Okay? Lupain. Sino dito gusto magkaroon ng sarili niyang bahay at lupa? Amen? Okay, sa spiritual na, hindi ito yung sinasabi, ha? Yung bahay, lupa. Siyempre, titirahan nyo. Ibig sabihin, may ipinangakong lupa, may ipinangakong teritoryo ang Diyos para sa kanila. Amen? At ganun din para sa inyo, para sa atin. May ipinangako din para sa anak ng Diyos na mga lupa, mga teritoryo na sasakupin mo kasi pangako yan ng Diyos sa iyo. Ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Okay, parang 2 tao lang ang nag-amen doon. Sila lang ang magkakaroon ng lupa. Okay, yan. Yeah. And God said to Abraham, as for you, you shall keep my covenant, you and your descendants after you throughout their generation. This is my covenant which you shall keep between me and you and your descendants after you. Every male child among you shall be circumcised, and you shall be circumcised in the flesh of your foreskin, and it shall be a sign of covenant between me and you. Sabi ng Diyos sa paikipagtipan, okay, Abraham ha, itong covenant, paikipagtipan, hanggang sa susunod na mga anak mo, kailangan masunod, kailangan nandito tayo sa agreement, hindi ka aalis dito sa paikipagtipan natin. Okay, para mangyari yon, kailangan po ay may senyales tayong gagawin. Ano po ang gagawin? Una, ano yung sign ng covenant na gagawin? Circumcise. Ano ibig sabihin nun? Okay, hindi nyo alam circumcise, no? Kasi lalaki lang ganun eh. Okay? Tutuliin po. Amen? Ilang taon na si Abraham? 99. So, nung tinuloy si Abraham, ilang taon? 99. Ayan, tanda na, tinutuli. Kaya kung hindi ka patuli, okay lang. Si Abraham, 99 years old. Okay? At ang sabi, lahat ng mga anak na ipanganganak, okay? Lahat ng ipapanganak, 8 days old, 8 araw. Okay, pagkapanganak, 8 araw, sila ay tutuliin. Okay? Bakit? Ito ay senyales ng pakikipagtipan mo sa Diyos. Amen? Verse 12, basahin natin. He who is 8 days old among you shall be circumcised, every male child in your generations. He who is born in your house or bought with money from any foreigner who is not your descendant. He who is born in your house and he who is bought with your money must be circumcised, and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. And the uncircumcised male child who is not circumcised in the flesh of his foreskin, the person shall be cut off from his people. He has broken my covenant. So anong sabi? Lahat tutuliin, lahat ng lalaki. Maging ang mga alipin, maging mga dayuhan, foreigner na sumapi sa kanila, tutuliin din. Okay? Yun ang commandment ng Lord sa kanila. Kailangan tuliin. Kung ito ay kasapi ka, kailangan mo magpatuli. Kasi ang taong hindi gagawin yon, hindi ka magpapatuli, hindi ka kasali. You will be cut off from the covenant. Okay? Maliwanag po ba? Mamaya maintindihan po natin kung bakit sa kultura or historically, bakit ganon. Okay? Verse 15, Then God said to Abraham, As for Sarah, your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name. And I will bless her and also give you a son by her. Then I will bless her, and she shall be a mother of nations.
Kings of people shall be from her. Then Abraham fell on his face and laughed, and said in his heart, shall a child be born to a man who is 100 years old? And shall Sarah, who is 90 years old, bear a child? And Abraham said to God, oh, that Ishmael might live before you. Natawa si Abraham nung sinabi ng Diyos na marami siyang magiging anak at siya ay magiging tatay ng maraming bansa. Pag sinabing tatay ka ng maraming bansa, ibig sabihin marami kang anak, marami kang tao. Okay? Pero nung time na to, ay may ginawang si Abraham, pinangunahan niya ang Diyos. Nagkaroon ng anak, okay, kay Hagar, at nabuo si Ishmael. Okay? Pero ang sabi ng Diyos, kahit ganun pa man ang ginawa mo, pagkakamali mo, at pinangunahan mo ako sa mga plano, mananatili pa rin ang aking plano para sa iyo, na ikaw ay gagawin kong tatay ng mga bansa, father of many nations. Your sons will be like stars in the heavens. Sa dami ng bituin, ganun din ang iyong mga anak. Ganun karami. Kaya natawa si Abraham nung sinabi, ang tanda-tanda na namin 99 years old, 90 years old, magkakaanak pa sila. Samantalang tutuliin pa lang si Abraham ng 99. Di ba? Anong tawag natin sa mga ganung bagay? Imposible. Pero sa Diyos, walang. Amen. Verse 19, then God said, no, Sarah, your wife shall bear you a son, and you shall call his name Isaac. Sino daw yung magiging anak ni Sarah? I will establish my covenant with him for an everlasting covenant and with his descendants after him. And as for Ishmael, I have heard you. Before I have blessed him, and I will make him fruitful and will multiply him exceedingly. He shall beget 12 princes, and I will make him a great nation. But my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah shall bear to you at his set time next year. Pinangunahan nila si Lord na nabuo si Ishmael, pero sabi ng Lord, kahit sa pagkakamali ninyong yan, okay, hindi hadlang ang plano ng Diyos para ikaw ay paramihin. Pagpapalain pa rin sila ng Diyos. Amen? Parang hindi kayo naniniwala. Ang sinasabi ng Lord, kung ano man yung mga pagkukulang mo, pagkakamali mo sa buhay, hindi yan magiging hadlang para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Amen? Manatili kang manampalataya at makinig sa Diyos. Verse 22, then he finished talking with him, and God went up from Abraham. So Abraham took Ishmael his son, all who were born in his house, and all who were bought with his money, every male among men of Abraham's house, and circumcised the flesh of their foreskins that very same day as God has said to him. Abraham was 99 years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin. And Ishmael, his son, was 13 years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin. That very same day, Abraham was circumcised, and his son Ishmael and all the men of his house, born in a house or bought with money from a foreigner, were circumcised with him. Amen. Bless the reading of the Word of God. Hallelujah. Lahat po sila nagpatuli. Lahat. Kahit yung mga binili, mga alipin, mga dayuhan, nakasama nila, nagpatuli. Bakit? Because they want to be part of that covenant. They want to be part of that promise, of that blessing that God is desiring to have them. Amen? Sino dito gustong maranasan yung pangako ng Diyos sa Kanya? This year will be a year where you will multiply exceedingly. Amen? Yun ang pangako ng Diyos kay Abraham. Pangako ng Diyos sa atin, multiply exceedingly. Amen? Isabihin, pararamihin ka, hindi lang basta pararamihin ka ng sobra-sobra. Yun po ang ibig sabihin ng exceedingly. Minsan gusto lang natin, siguro pastor, okay na sa akin kung may 100,000 ako sa account ko. Yun lang. Okay na ako doon. Multiply lang ang tawag doon. Pero ang gusto ng Diyos, exceedingly abundant. Ibig sabihin, nag-uumapaw to the point na minsan, hindi mo na mabilang sa sobrang dami. Amen? Nag-exceed na, lumampas na
Yun po ang ibig sabihin ng exceed. At gustong ng Diyos na maranasan mo yun because there is a purpose in that blessing. Amen? Sino dito gustong maranasan ang multiply exceedingly this year? Multiply exceedingly, it is a supernatural increase. Hindi ito yung parang, nagbigay ako kailangan ito yung tubo. Diba? Expected mo na. Hindi. The multiplication or yung multiply exceedingly na sinasabi ng Diyos dito, ito ay ang Diyos mismo ang magpapasagana sa iyo. Okay? Supernatural increase and expansion in people, resources, influence, and spiritual impact. Rooted in divine blessing and command, extending to fulfilling promises, growing disciples, and expanding His kingdom, not just numerical growth, but abundant provision and spiritual reproduction. Amen? Ikaw ay pasasaganahin ng Lord, palalakihin ka, okay? Hindi yung katawan mo, okay? Kundi palalakihin, pararamihin ka. Yung mga tao mo, yung impluensya mo bilang leader, okay? At yung spiritual impact mo sa mga tao nasa paligid sa iyo. Ibig sabihin, dadami ang mga taong aalagaan mo para kay Kristo. Marami ang mga taong mananampalataya kay Kristo. Gustong maging Kristiyano dahil nakita nila ang buhay mo ay masagana. At ikaw ay makakatulong sa mga taong nasa paligid mo dahil sobra-sobra kang pinagpala ng Diyos. Hindi ka pinagpala ng Diyos para bumili ng private plane. Okay? Hindi ka pinagpala para bumili ng sarili mong mansyon. Pinagpala ka ng Diyos kasi may layunin ang Diyos at gusto niya magkaroon ng spiritual maturity development or spiritual reproduction para marami ang makakilala sa ating Panginoon. That is our mandate, to make Jesus known into all the world. Paano mo may papakilala ang Panginoon kung walang-wala ka? Amen po ba? Kaya gusto ng Diyos na ang mga taong nananampalataya sa Kanya, kahit wala ka, pararamihin niya, pasasaganahan ka, iaangat niya ang buhay para maging pagpapala ka sa mga taong nasa paligid mo. Amen? At yun ang gusto ng Diyos. Yun ang plano niya kay Abraham at nangyari po yun. At sa kanyang mga anak, sa kanyang mga anak ng anak, nangyari po yun. At kasama din po tayo sa pangakong ito. Amen? So, multiply exceedingly, it's a process of moving from scarcity to abundance, demonstrating God's active provisionary nature. Ang naturalesa po ng Diyos, ang ugali ng Diyos ay laging mag-provide sa kanyang mga anak. Kaya nga po tinatawag natin siyang Our Father, Ama namin sa langit. Amen? Kasi yun po ang ugali ng Diyos, ang mag-provide. Okay? Kaya dapat ang mga anak niya, lumalakad tayo na may pananampalataya, naniniwala tayo ng merong abundance. Pag sinabing scarcity, yung walang-wala ka. Minsan ang buhay natin ganun, di ba? Yung parang walang-wala. At pag wala ka rin magawa. Pero ang gusto ng Diyos, manampalataya ka, magtiwala ka kasi ang Diyos ay may ugali na laging nagpo-provide. So sa kawalan mo, gusto ng Diyos, ikaw ay lumakad papunta sa abundance. Kahit wala pa materially, pero yung pananampalataya mo, yung isip mo, yung puso mo, siguradong-sigurado ka magpo-provide ang Diyos. Kailangan mo lang kumilos sa pananampalataya mo para maranasan mo yung multiply exceedingly. Amen po ba? Amen. So ito po yung pangako ng Diyos para sa atin. Wow, Lord, pagpapalain mo. Yes, dadami yung mga connection ko, mga tao na makikilala ko, pararamihin mo yung resources ko, Lord. Kung meron kang isang negosyo ngayon, baka dumami yung mga customer mo o maging dalawa yung negosyo mo. Kung may trabaho ka ngayon, i-promote ka ng Lord, i-expand ka niya. Because God wants to provide and God wants na mangyari yung kanyang declaration sa buhay natin. Amen?
So bigyan po natin anong historical and cultural background. Bakit ganun, pastor? Kailangan magpatuloy, kailangan makipagtipan pa ang Diyos, ganito. Hindi na lang niya ba pwedeng gawin basta-basta to? Okay. Let's try to study it. God's covenant, yung pakikipagtipan ng Diyos. Ano po ba yung pakikipagtipan or yung tipan? Covenant. A sacred binding promise or agreement He makes with individuals or groups like Noah, Abraham, Israel, or all believers, establishing a special relationship. Sabihin nyo nga po, special relationship. Outlining His blessings for their faithfulness and detailing their responsibilities, all culminating in Jesus Christ, new covenant, offering grace and redemption. Yung pakikipagtipan po ng ating Diyos na si Yahweh kay Abraham, ito po ay sagrado po. Ito ay sumisimbolo na yung taong nakipagtipan sa Diyos may special relationship kay Lord. Amen? Sino gusto dito? Talagang special yung kanyang relationship sa Panginoon. Di ba? Hindi ka lang basta naniniwala, kilala mo ang Diyos, kundi may special kang relasyon sa Kanya. Ganun kapag ikaw ay nakipagtipan sa Diyos. Amen? At yung pakikipagtipan na yun yung foreshadowing, o kumbaga yung parang mangyayari sa mga susunod na mangyayari, which is ang ating Panginoong Jesus. Again, kasi ito yung Old Covenant. Okay? In the Old Testament, ganito. Kasi gustong ipakita ng Diyos ang mangyayari sa kinabukasan kung saan si Kristo ay ipapakita. The New Covenant. Na lahat ng ginagawa nila noon na kailangan itong gawin nila para sila ay maligtas, para sila ay makaranas ng blessings. Pero sa atin ngayon po, ang ating Panginoong Hesukristo, siya na po ang gumawa ng lahat para sa atin, para sa kaligtasan po natin, maranasan natin yung pangako ng Diyos na kaligtasan, na manampalataya ka lang, manatili ka lang sa Kanya. Amen? But in the old times, ganito po ang gagawin nila, kailangan pa nilang magpatuli para masabi lang may special relationship ka sa Panginoon. Pero ngayon, kahit hindi ka tuli or tuli ka man, kung ikaw ay naniniwala kay Kristo, may special relationship ka sa Diyos. Amen? Amen po ba? Amen? And God's sign covenant, yung circumcision, kasi yun po yung senyales. Okay? A tangible physical symbol that represents sacred binding promise between God and His people, serving as a visible reminder of divine faithfulness. Ongoing relationship and their blessings or responsibilities within that agreement, differing from human contracts by being relational and emphasizing God's gracious commitment. Okay? Yung iba nga, kapag nakikipagtipan sa ibang tao, di ba yung nagano pa sila? Blood compact? Diba? Ito ang gagawin. Basta ito yung gagawin. Kami namang grupo, ito ang gagawin namin. Para mapatunayan na tayo ay totoo sa ating mga salita. Mag-blood compact. Diba? Ganun ang sa history. Hindi nyo alam yun. Absent kayo ng tinuro yun. Okay? Ganun ang ating mga ninuno noon. Paano tayo nagkaroon ng kasarinlan o ng kalayaan dito sa bansang ito. Pero ganun din. Sa ikipagtipan. Ang Diyos mismo. May senyales. Sabi, sumunod kayo sa pinapagawa ko. Tinuli po sila. Senyales po yun. At kapag sila ay tuli, physical yun. Okay? In the physical, ibig sabihin, there is a special relationship. Hindi lang may special ka lang ng one time, kundi an ongoing relationship with Yahweh. At kailangan yung gawin lahat ng pinag-uutos niya. Okay? Maging tapat lang kayo sa akin. Manatili lang kayo at mararanasan niyo yung pangako ko. Anong purpose kung bakit pinapagawa? To help people remember God's promises. Kapag nakita nila, tinuli pala ako. O nga pala, naipagtipan ako sa Diyos kasi may pangako ako. To provide certainty and grow faith in God's faithfulness to signify the living relationship between God and His people. Amen? Kaya yun po ang importance nun. And the other one, there is a name changes as a re-identification. Kung nakita nyo, Abram to Abraham. Okay, to father of many nations. Exalted father to Abraham, father of many nations. And Sarai to Sarah, princess, follows an ancient East custom of bestowing new names to signify a shift in destiny, authority, or status under
a sovereign. Ibig sabihin, kapag may pakikipagtipan at may mangyayaring kakaiba, okay, may bagong season, may bagong mangyayari sa buhay mo, there is a great shift of destiny. Kapag ikaw ay nakay Kristo na, mababago ang buhay mo. Natapos na ang 2025, papasok na tayo dito sa 2026 where there is a multiplication, multiply exceedingly. Ibig sabihin, kapatid, hindi naman mababago ang pangalan mo pero mababago ang destiny mo. At kapag nabago ang destiny mo, nabago yung mga pangyayari, sitwasyon sa buhay mo, yung pagkakakilala sa iyo ng tao, na dati ang kilala, kuripot to eh. Itong tao na to, hindi namamansin. Itong, mag-iiba ang pagkakakilala nila sa iyo dahil pinagpala ka. Ngayon, matututo ka ng magbigay, matututo ka ng tumulong, matututo ka ng dalhin sila sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Pinasagana ng Lord ang buhay mo for a certain purpose. At ang pagkakilala sa iyo ng mundo ay iba na. Makikilala ka nila dahil may Kristo ka sa buhay mo. Amen? There is a great shift in your destiny. Sabihin nyo nga po, great shift. Okay, sino dito gustong mabago pa ang buhay niya this year? Sino dito gusto niya, ganun pa rin ang buhay niya? Okay, yan, ganyan ha, tahimik lang kayo doon. Pero kailangan this 2026, kailangan excited ka. Lord, hindi pwedeng walang mangyayari sa buhay ko this year. Lord, I am claiming that this year will be my year that will multiply exceedingly. Amen? Amen ba? 4 areas kung saan pinangako ng Diyos ng merong multiplication. Number 1, people or descendants, offspring. Verse 4 to 7 na binasa natin. Sabi ng Lord, I will make your descendants fruitful. Dadami sila. Sabi pa nga doon sa isang chapter, it will be like stars in the heaven. Okay? Yun ang pinangako tao. Kaya dumami sila. Kaya nga naging bansa ang Israel. Okay? At lalo na, ang church. There's so many Christians all around the world because God promised. Second promise, there will be territory, land. Okay? Hindi lang basta kapirasong land na pwede, okay lang na tumira si Abraham at si Sarah at yung kanyang anak. Hindi. Para sa mga tao. Amen? At meron din influence. Si Abraham ay nakilala. May influence. Yung po ang ibig sabihin ng influence. Sabi niya po, influence. Holistic blessing. Hindi lang blessing na material, kundi a blessing na may spiritual, material, and relational. Mga pagpapala na darating sa buhay mo. Tao, material, okay? At mga spiritual na bagay. Amen? And of course, victory, dominion. Kahit saan sila magpunta, unang-una, yung land na pupuntahan nila, may nakatira doon, may mga challenges, may mga problema silang haharapin. Pero hindi yun magiging hadlang kasi pinangako ng Diyos ang katagumpayan sa kanila. Amen? 5 bagay na pinangako ng Diyos sa kanila. Ano yung una? Nawala na sila. Ano yung una? Andiyan ba? People. Second? Third, fourth, and last. So, paano ang church natin? For our church, God will multiply disciples and believers. Amen? Hallelujah. Parang hindi kayo nag-amen doon Matthew 4:19, then He said to them, sabi ni Jesus sa mga disciples, follow me and I will make you fishers of men. Kapag gusto kang pamultiply ng Lord, gusto ng Diyos, ikaw ay marunong mag-harvest ng tao. Because God will multiply believers and disciples in this church. Kaya gusto ng Diyos, ganun din, pag sa tao, kailangan handa at marunong tayong hawakan at alagaan ang tao. Amen? God wants you to be fishers of men. Sabihin niyo nga po, fishers of men. Gagawin ka ng Diyos mangingisda ng mga tao. Kaya kailangan marunong kang mangisda. Pastor, hindi marunong lang ako magluto ng isda, marunong lang ako maghiwa, magtanggal lang Pero sa spiritual na aspeto po nito, gusto ng Diyos, marunong ka mag-alaga ng tao.
Maraming mga bagong tao na darating dito sa church natin. Amen. Parang ilan lang yung nag-amen. Maraming mga bagong tao na darating dito sa church natin. Sila ay magiging disciples, magiging believers, mananampalataya, magiging leaders sa church natin. Pero bago mangyari yon, alagaan natin ng maigi. Amen? Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, alagaan natin sila. Acts chapter 6 verse 3 to 4 and 7. Therefore, brethren, seek out from among you 7 men in good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, that whom we may appoint over this business. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. In verse 7, then the word of God spread, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and great many of the priests were obedient to the faith. Yung mga disipulo kasi namomroblema doon sa pagpapakain. Ano ba yan? Hindi na natin mapakain yung mga balo, yung mga walang asawa, yung namatayan ng asawa, namomroblema sila, wala na. Sabi ng mga disciples, huwag nyo nga kaming guluhin sa ganyan. Umayos tayo. Lagyan natin ng sistema. Mamili kayo ng 7 tao. Amen? Mamili kayo ng mga 7 tao na marurunong, na may pananampalataya at punong-puno ng banal na spirito. Bakit? Kasi sila ang mag-organize, okay, ng mga gagawin. Kasi yung mga disciple, yung mga leaders nila, mga apostol, kailangan focus kami sa prayer, sa pakikinig sa Diyos, focus kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos para ibahagi ito ng ibahagi. So nilagyan nila ng sistema, bumuo sila, kayong 7, ganito gagawin nyo para maayos yan. Kami naman dito sa panalangin at sa salita ng Diyos. Anong nangyari? Kumalat ang salita ng Diyos ng maayos at ito ay nag-multiply greatly ang mga disciples. Dumami. Amen? Sa church natin, merong kaayusan. Okay? Merong kaayusan. Because God will only bless and will multiply, which is in order. Kapag magulo, may chaos, sa tingin nyo pagpapalain ng Diyos, ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo nito. Walang sistema, walang proseso. Hindi pagpapalain ng Diyos. Pinagpapala ng Diyos ang may kaayusan. Amen po ba? That's why we will put systems, process, para maayos sa loob ng church natin, para pag nag-alaga tayo ng tao, maalagaan natin sila ng maayos. Kasi pangako ng Diyos, padadamihin niya ang church. Amen? Parang hindi kayo naniniwala doon ha. Amen? Number 2, territory. There will be a multiplication in territories. Hindi lang tayo dito sa San Pedro. There will be a church plant. Kasi ang mandato, ang vision sa atin is, ang mandato to make Jesus known into all the world. Pag sinabing world, lupain yun. Mga lupa sa mundo. Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Gusto ng Diyos na mga tao, hindi lang tayo dumami dito at magsiksikan tayo dito sa isang lugar, kundi lumabas tayo, pumunta tayo sa mga lugar kung saan tayo pinapapunta ng Diyos, at yung lugar na yon aangkinin natin, hindi sa pangalan natin, kundi sa pangalan ni Kristo, para dumami ang kanyang mananampalataya. Amen po ba? God will give land, territories, okay? Maaring doon ka titira, maaring doon ka payayamanin, papapuntahin ka sa isang lugar kung saan pauunlarin ng Diyos. At hindi lang yon, kundi ando doon din ang presensya ng Diyos kasi maraming tao ang makakakilala sa Kanya dahil sa buhay mo. Amen? At gusto ng Diyos, ikaw ay punong-puno ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil ang pupuntahan mong mga lugar, ang lugar kung saan maraming may sakit, maraming depressed, maraming stress, maraming mga talagang pinoses ng kaaway, sinira ang buhay, at pupunta ka doon dahil punong-puno ka ng pananampalataya at kapangyarihan ng banal na Espiritu, that when you pray and lay hands to them, they will get healed from their sicknesses and they will place their life to God. Amen? Ganun po ang mangyayari. That's why I believe in this year there will be a lot of signs and wonders. Okay? Hindi po tayo mag-aano ng puro entertainment para dumami ang church natin maengganyo. Wow, ang galing kumanta. Wow, ang pogi naman ng singer na yon. Di ba?
para sumapi sa iglesia. Hindi po. They will see signs and wonders. Makikita nila ang mga milagro na kayang gawin ng Diyos sa buhay nila, na Diyos lamang ang may kakayanan. At doon nila ibibigay ang kanilang buhay. Dahil yung sinasabi natin na mga imposibleng bagay ay nakikita nila dahil kumikilos ang kamay ng Diyos. Amen? Hindi po entertainment ang mag-aano sa tao. Dahil, yes, kailangan we are excellent in doing services, but it's not because of entertainment. We entertain them kaya dumami ang tao. No, because they see the signs and wonders and miracles of God in this church. Amen po ba? Sino dito pinagaling ng Lord? Dapat sinasabi niyo yan sa mga tao na sa paligid niyo. Lalong-lalo na sa mga taong kilala niyong may sakit, kilala niyong namomroblema, walang pag-asa. Sis, 6 na buwan ako sa ospital, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Amen? 6 na buwan ako, pwede ako mamroblema, madepress, sa bayarin. Tapos may sakit na nga ako, pero heto ako, nagsaserve, naglilingkod sa Diyos. And that will encourage believers. Amen? That will encourage a lot of people and even unbelievers to place their faith sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Mark 16:15, and He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." Pumunta ka doon sa lugar na pinapapunta ka ng Diyos. Sabihin mo yung ginawa ng Lord sa buhay mo. Sabihin mo yung magandang balita. Amen? The world needs good news. Ang dami ng bad news na nangyayari. Yung iba engaged lang talagang sa politika, ganito, siraan dito, siraan doon. Pero kakaiba tayo, church. Listen to me. Kakaiba tayo, ang dala natin magandang balita. Ang dala natin ay balita patungkol sa ating Diyos. Amen po ba? The world is dying. The world is in great depression. Ang daming sakit, sicknesses, and diseases all around us. Minsan pa nga, reklamo ng gobyerno, kulang ang doktor. Walang may pasahod sa mga doktor. Sa tingin nyo, sino ang may solusyon? Sino ang may daladala ng solusyon? Tayo, church, ang may daladala ng solusyon. Kung walang pampagamot, walang pambayad, pumunta tayo doon, ipanalangin natin, tulungan natin sa lahat ng mga kaya natin. Amen po ba? Parang di kayo, parang ayaw nyo. Basta para matrabaho yan. Yes! You want multiplication? You want multiply exceedingly? We have to labor. We have to work the works of the Lord. Amen? Parang di kayo excited doon Panginoon, maraming trabaho Amen? God will multiply territories. Bibigyan ka ng mga, kung marunong kang humawak, kung sa bahay mo may kaayusan, merong sinusunod, God will bless your territories. Hindi lang yung kakarampot na lupa ang ibibigay sa'yo ng Lord. Bibigyan ka ng maraming lupa. Hindi lang para angkinin mo, kundi ipagamit sa kanyang gawain. Amen? Naniniwala ako. Some of you, many of you, will have lot of lands, mga territories na mapapasa kamay ninyo. It's not because na marami kayong pera para makuha nyo, but because the Lord gave it to you. Amen? Amen? Number 3. For our church, God will multiply influence. Meron kang impluensya. Alam mo, lahat tayo may impluensya. Leadership, it's all about influence. Lahat tayo may impluensya. Hindi mo lang alam, pero minsan sinusundan ka ng tao. Yung pananalita mo, yung pamumuhay mo, nakikita yan ng tao. Pero ito ang sabi ng Diyos. Matthew 5:14-16, "You are the light of the world." Anong sabi? Ikaw daw ay? Light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Ang ilaw po, hindi mo yan may tatago. Pag may liwanag, makikita mo, maaaninag mo talaga ang liwanag. Magniningning ka. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven.
in this year of 2026, God will multiply exceedingly your influence. Kung ikaw ay introvert na nagtatago at ayaw mo lang makita ng mga ibang tao, Pastor, mahihain kasi talaga ako eh. This time, amen, hindi ko sinabing pakakapalan ng Diyos yung mukha mo, kundi yung pangalan mo makikilala ka. Not because of who you are, but who God is in your life. You will be known because of Christ. Makikilala ka dahil gumagawa ka ng mabuti, dahil ito ay prutas ng pananampalataya mo at pagtitiwala mo sa Diyos. Gumagawa ka ng mabuti, hindi dahil mabuti ka, dahil mabuti ang Diyos. God is good. Amen? Sabihin nyo nga po, God is good. Hallelujah. 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. Basahin nga po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Okay, parang walang your chosen. Okay, ito yung description ninyo. Description ng mga apostol sa atin. Okay? Okay, 1, 2, 3. But who called you out of darkness into His marvelous light, who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Wow! Ikaw daw ay a chosen generation, pinili na lahi, royal priesthood, a holy nation, His own special people. Iba ang pagtingin ng Diyos sa'yo, special ka. Bakit? That you may proclaim the praises of Him who called you. Para ipalaganap sa mundo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Na dati ikaw ay nasa kadiliman, ngayon ikaw ay nasa liwanag na at patuloy ka dapat na lumalakad sa liwanag. Hindi yung isang paa mo nasa kadiliman, naglalaro sa kadiliman yung isang mong paa. Hindi na kapatid. Pag espesyal na tao ng Diyos, hindi naglalaro sa kadiliman at sa liwanag. Sa kadiliman na naman pag Lunes, liwanag na naman pag Linggo. Hindi ganon. You are special people, a chosen generation, a holy nation. Okay? This year, wala nang pagganon-ganon, wala nang pagayon-gayon na buhay. Wala nang paatras yung buhay. Pastor, ayoko na. Pastor, resign muna ako. Nang ganon. Tuloy-tuloy dapat tayo. Special ka. Amen? Kalabitin mo yung katabi mo. Sabihin mo, special ka. Okay ha? Hindi yung special na ano. Ibig sabihin, special ka sa mata ng Diyos. Amen? For our church, God will multiply number 4, blessings. Number 4. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God, basahin natin, gusto ko to basahin natin, 1, 2, 3, and God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good works. Lahat ng pagpapala na meron ka, ay hindi lamang sapat na pagpapala, kundi sabi, abound. Nag-uumapaw, kung saan ang galing yung word na abundance. Gusto ng Diyos, ikaw ay sobra-sobra, nag-uumapaw ang pagpapala mo. For what? May have an abundance for every good works. Marami tayong good works, marami tayong mga activities na gagawin sa church natin. Kailan lamang po, alam niyo po, halos isang buwan namin or almost 2 months na namin pinag-iisipan ni Brother Raf yung budget ng church. Okay, makikita niyo po to next week dahil na-approve na po yung budget ng church for the entire 2026. Amen? Hallelujah. Okay? Wala pa yung pera pero pinananampalatayaan natin na lahat yun mapoprovide ng Lord. Amen. Kaya natutuwa ako kay Brother Raf. Sabi ng ating finance director, kaya natin yan, Pastor. Amen.
Kaya ako naniniwala ko, lahat ng mga activities, lahat ng mga gagawin natin, church plant, mga missions, outreaches, mga itutulong natin, hindi magkukulang ang church. Amen? Sobra-sobra. Okay? Ang ibibigay ng church. Okay? Hallelujah. Nakakatuwa ako kasi isipin mo, ilan lang tayo. Isipin mo, ilan lang tayo. Pero na-provide ng Lord. Ito, na-provide nga yung church natin eh. Diba? May upuan tayo, may aircon tayo, diba? Diba? Sarap ng buhay, no? Diba? Pero hindi yun natatapos doon. May pinapagawa ang Lord kasi. Okay, hindi pwedeng pahinga na muna tayo, pastor. Hindi pwede. Kung gusto mo magpahinga, pakuha ka na kay Lord. Yun ang magandang pahinga eh. Diba? Hanggat nandito ka sa lupa, hindi pa tapos ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, may gagawin tayo. Okay? Gusto kang payamanin, gusto kang pasaganahin, paunlarin ng Lord kasi merong good works. Meron tayong mga activities. May kita nyo yan in a few days. Nakapaskil na yung budget natin in all the activities for the entire year. At lahat yan ay pupunan ng ating Diyos. Dahil siya ang ating source. Amen? And last one, for our church, God will multiply victories. Katagumpayan. John 16:33, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world, sabi ni Jesus. This year, hindi lang puro pagpapala. Grabe, excited, puro pagpapala, paunlarin, may land, dadaming tao. Sabi ng Lord, may mga troubles ka. Sino dito gusto ng troubles? Ayan. Gusto ng mga challenges, struggles. Iaalaw yan ng Lord sa buhay mo, hindi para sirain ang buhay mo. May encouragement si Jesus, sabi niya, take heart, maging matatag ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, alugin mo, magpakatatag ka. Ito ang sabi ni Jesus, I have overcome the world. Sabi ni Jesus na pagtagumpayan ko ang mundong ito. Kaya tayong na kay Kristo, magkakaroon man tayo ng troubles, challenges, problema, pero ang pangako ng Diyos, He will multiply victories. Maraming problema, pero mas maraming tagumpay ang mararanasan mo. Amen? 1 John verse 5 verse 4, for everyone born of God is victorious and overcomes the world. And this is the victory has conquered and overcome the world. Our continuing persistent faith in Jesus the Son of God. Yung pananampalataya mo ang susi para ikaw ay makaranas ng mga katagumpayan. Pananampalataya na hindi yung papatay-patay, on-off, kundi pananampalataya na patuloy, tagpupursige. Amen? Mapagpasensya kahit anong sitwasyon, titisin mo, mananampalataya ka, Lord, pagalingin mo ako, Lord. Ayusin mo yung pamilya ko, Lord. Marami kang mga problema sa negosyo mo. Sa lahat ng mga problema mo, idaan mo sa pananampalataya. Pararamihin ng Diyos ang mga tagumpay. At this year, naniniwala ko, marami ang tatayo dito sa harapan para i-testify ang kanilang mga victories. Amen? Amen ba? Marami magsasabi dito, Pastor, gusto ko mag-testify, gusto ko lang sabihin yung ginawa ng Diyos sa buhay ko, pinagaling niya ako. Hallelujah, pinalaya niya ako, pinasagana niya ako, inayos niya ang buhay ko. Amen po ba? Maraming mga testimonies because there are multiplication of victories. Amen? Okay, punta naman tayo. Sino yung mga iconic figure? Okay? Mga ginamit ng Diyos na saan nagkaroon ng multiplication. Siyempre, una-una si Abraham. Yung binasa natin. Totoong nangyari sa kanya. Pinangakuan siya ng ipagtipan sa Diyos, magmumultiply. Nagmultiply nga. In Genesis chapter 12, chapter hanggang 22. Mababasa natin. Basahin ninyo. Para ma-inspire kayo kay Abraham. Okay, basahin po ninyo. God blessed Abraham primarily through covenant, promise, making him a great nation. At nangyari po yun. Dumami ang tao, binigyan sila ng lupa, marami silang mga nakalaban, mga victories na nakuha.
Sa kikipaglaban dahil nandun yung protection ng Lord sa kanila. Kaya naranasan ni Abraham because of his faithfulness, katapatan niya. Isipin nyo, 99 years old na pero patuloy pa rin nananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya naniniwala ko yung mga matatanda dito sa church, sila yung mangunguna sa pananampalataya. Amen? Dahil naranasan nila ang kabutihan ng Diyos. Amen? Number 2, the widow's oil. Facing creditors, seizing her sons, seeks help from the prophet Elisha. Elisha miraculously multiplies her single jar of oil into enough to fill many borrowed vessels, allowing her to sell the oil, pay her debts, and live on the rest. 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. Asawa niya ay propeta pero namatay na. Kapag ikaw ay balo na, alam niyo sa kanila, para ka na rin namatayan. Kasi lalaki lang yung nagtatrabaho at nagbibigay ng provision. At yung babaeng ito, hindi lang siya nawalan, kundi baon pa siya sa utang. At yung mga sumisingil sa kanya, sisingilin yung kanyang anak bilang pambayad. Para maging alipin, para utos-utusan. So itong nanay na to umiiyak. Amen? Hindi niya kaya. Kaya sabi ni Elisha, ito niyo yung prophet, humiram ka ng mga lalagyan ng oil, mga vessel. Ginawa niya, nakinig siya. O lahat yon lagyan mo ng oil. Habang nilalagyan niya ng oil, hindi na uubos. Hanggang sa lahat ng hiniram niya ng mga vessels, mga jar na puno. At ang sabi ni Elisha, anong gagawin mo? Ibenta mo yan. At nung naibenta niyo mga yon, nabayaran niya ang utang at yung kanyang buong buhay, naging sapat ang katugunan ng Diyos, yung provision. Kayang mag-multiply ng Diyos na baon ka sa utang. Hindi mo mapipigilan ang Diyos. Kaya niyang i-multiply kahit ikaw ay baon sa utang. Kaya nakakatuwa nga nung last time na nag-testify dito si sino nga yan? Si Brother Von. Basa. Di ba? He is in 6 million in debt and facing demand letters. Ito, ganun din yung babae. May utang na at ang kabayaran sa utang pati yung mga anak kukunin. Pero hindi yan hadlang sa Diyos para siya ay gumawa ng mabuti. Amen? Basta marunong ka lang makinig sa propeta, marunong ka lang makinig sa pastor mo, sa nagtuturo sa'yo, makinig ka sa salita ng Diyos. Kahit nasa utang ka, kahit walang-wala ka, kahit meron ka lang kakaunti, pararamihin niya ng Diyos. Amen? Amen. Number 3, Jesus feeding the 5,000. Alam na alam natin to. With just 5 loaves and 2 fishes, napakain niya ang 5,000. Kung etong widow, baon sa utang, ito naman kay Jesus, 5,000 tao. Ang meron lang na pagkain doon, kakaunti. 5. At 5 tinapay, 2 isda. Hindi yun sapat sa 1,000. Baka nga sa 2 tao lang yun eh. Pero naparami. 12 baskets, punong-puno, and may leftovers pa. Amen? Sa pagkakautang, sa kakaunti, amen, kayang paramihin ng Diyos. Amen? And another one is the disciples in the upper room during the Pentecost. These are 120 disciples. Alam niyo, the disciples noon, libo-libo eh. Nung panahon ni Jesus, 3,000, 5,000. Pero habang papalapit na siya doon sa krus ng Kalbaryo na siya naging 120 na lang. Yung 500 na kinausap, 120 lang ang sumunod, nakinig. Pero yung 120 na yon, during that Pentecost, naranasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. The Holy Spirit descended upon the gathered believers with dramatic signs, a sound like a rushing wind and a tongues of fire resting on each of them resulted in the salvation of 3,000 people on that single day, marking the powerful birth and expansion of the early church Christian. Amen po ba? 120 lang pero dumami sila.
Ang dami nila noong una, 5,000, 3,000, hanggang sa pabawas ng bawas, 500, hanggang sa 120 na lang yung nakinig. Pero dahil nakinig sila sa instruction ni Jesus, doon lang kayo, manalangin, mag-antay kayo. At doon nga sa pag-aantay nila, bumaba ang banal na spirito. Nag-preach si Peter. Nagulat ang mga tao, naririnig nila yung mga lingwahe nila. Diba? They speak in tongues. Talagang, yun na, parang ano yun na? Tagalog yun na, Bisaya yun na. Okay, hindi. Pero ibig sabihin, yung mga Eastern languages that time. Okay, at namangha mga tao at maraming nanampalataya, 3,000. Diba? Kung saan that time maraming believers ang nalalagasan. Pero merong 120 na sumusunod, kayang mag-multiply ng Lord. Amen? Kung anong meron tayo ngayon, imumultiply ng Lord. Anong meron sa kamay mo ngayon? Maaring baon ka sa utang, maaring merong kakaunti, merong sapat lang, ito lang. Lahat ng yan kayang paramihin ng Diyos. Amen? Kaya walang makakahadlang sa Kanya. Pero anong gagawin natin? There is a spiritual posture. Okay? Hindi pwedeng tatanggap lang tayo ng pagpapala. Sabi nga, kapag may pagpapala, may pagtitipan ng Diyos, meron siyang instruction. Sabihin niyo mga sa katabi mo, instructions. Spiritual posture, ito yung mindset natin, yung attitude natin, at yung approach natin. Number 1, circumcised heart. Sabihin niyo nga po, circumcised heart. Kanina, binasa natin yung pagtutuli, physical. Okay? Para magkaroon ng special na relationship, ikaw ay nakikipagtipan sa Diyos nung time nila Abraham. But this time, iba po sa panahon na natin ngayon. Ang gusto ng Diyos, ang puso mo maayos, circumcised. What does it mean? Setting your heart apart, circumcising it to God, removing spiritual stubbornness, impurity, dedicating your heart to God. This year, kapatid, dapat ang puso mo maayos. Hindi na dapat nagmamatigas ang puso mo. Yung sabi dito, stubbornness. Dapat tinatanggal yan. Impurities, mga bagay na alam mo makakasira sa'yo. Mga kasalanan. Kung saan palagi na lang nahuhulog tayo, dapat wala na yan kapatid, tinatanggal na. Amen? Romans 2:25-29. The Jewish ceremony of circumcision has value only if you obey God's law. Kasi nung panahon nila, ni Jesus, sinusunod pa rin nila yan. Kailangan magpatuloy para parte ka ng anak ng Diyos, para maging kasapi ka ng anak ng Diyos. Ganun sa kanila, inaano nila, even the other believers, kailangan patuloy ka rin. Wala, hindi naman namin yung kultura. Pero ano sabi ni Pablo? Ang seremonyas na ito, may value lang, may importansya lang kung ikaw ay sumusunod sa utos ng Diyos. But if you do not obey God's law, you are no better off than an uncircumcised Gentile. Kung tuli ka naman, ginawa mo physical, pero hindi ka naman sumusunod, nagre-rebelde ka sa Diyos, ay baliwala rin yung pagsunod mo sa utos ng Diyos. Amen? Baliwala rin yung ginawa mong physical na physical na pagsisircumcise, kung ikaw naman ay nagre-rebelde sa salita ng Diyos. Sa Jewish community yon. Hindi naman tayo mga Hudyo, literal. Okay? Ano ibig sabihin ng pastor sa atin? Nag-church ka nga, pumupunta ka nga dito sa church, pero hindi ka naman sumusunod sa salita ng Diyos. Anong silbi nun ng pagpupunta mo sa church? Para lang ba masabi mo na ikaw ay Kristiyano, part ka ng Christian community? Di ba? Hindi ibig sabihin baliwala yung mga ginagawa natin. Dapat ginagawa natin yon dahil tama yung puso natin. Dahil nabago yung puso natin. Amen po ba? And if the Gentiles obey God's law, won't God declare them to be His own people? In fact, uncircumcised Gentiles who keep God's law will condemn you Jews who are circumcised and possess God's law but don't obey it. Mabuti pa yung mga hintil na mga hindi Hudyo. Sumusunod sa salita ng Diyos, sumusunod sa utos ng Diyos kahit hindi sila tuli. Mas mabuti pa sila. Sila yung pwede mong tawaging anak ng Diyos. Kaya sabi dito ni Pablo, for you are not a true Jew, but just because you were born of a Jewish parents or because you have gone through ceremony of circumcision
No, a true Jew is one whose heart is right with God. And true circumcision is not merely obeying the letter of the law. Rather, it is a change of heart produced by the Spirit, and a person with a changed heart seeks praise from God, not from people. Amen? Yun ang ibig sabihin ng circumcised heart. Wala na yung impurities. Wala na yung pagiging matigas ang ulo mo, matigas yung puso mo. Sumusunod ka sa salita ng Diyos, sa utos ng Lord. Kasi yung iba, nagsisimba, gustong ipakita, banal ako, nagsisimba ako, malapit ako kay Lord. Special ako, may special relationship kay Lord. Kapatid, yung mga physical na ginagawa natin, hindi yan ang tinitignan ng Diyos. God is looking what's inside your heart. Circumcised heart. Kailangan ito tuliin. Kaya tinutuli po kasi tinatanggal yung dumi, tinatanggal yung bagay na hindi dapat doon. Amen? Kaya sabi ni Pablo, hindi na dapat yun, yung tuloy-tuloy seremonyas nung panahon ni Abraham, iba na, yung puso na ang tinitignan. Kailangan nababago. Malambot para sa Diyos. Hindi nagmamatigas. Pastor, sinabi ko, ayoko, wag mo kong pilitin. Ayoko. Hindi sabi ng Lord, paano mo mararanasan yung declaration na ito kung nagmamatigas ang puso mo? Kaya anong kailangan natin? Anong klaseng puso? Ay, naku, parang hindi sila. Anong klaseng puso? Circumcised heart. Okay? So, hindi lang lalaki ang magpa-circumcise. Lahat tayo kailangan ma-circumcise ang heart. Okay? Yun yung tinutukoy dito na circumcision sa Romans. Number 2, anong klaseng puso? Okay, 1, 2, 3. Anong klaseng puso? Intentional and committed to follow God's will and commandment out of love and trust. Deuteronomy 28, 1, 2. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandment, which I command you today, that the Lord your God will set high above all nations of the earth, and all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Kailangan, kapatid, matuto ka ng sumunod ngayong taon na ito. Amen? Wag na yung selective obedience. Selective obedience is still disobedience eh. Di ba? Sabi sa'yo ng magulang mo, labhan mo yung mga damit. Pero ang nilabhan mo lang, yung damit mo lang. Yung mga damit ng kasama mo, di mo nilabhan. Sumunod ka o hindi sumunod? Di ba? Hindi sumunod. Di ba? Sarili mo lang. Di ba? Pag sumunod ka, buong buo. Okay? Hindi yung pinipili, yung gusto mong sundin. Okay? So, anong klaseng heart ang kailangan din pala? Sabay-sabay. 1, 2, 3. Number 3. Structured life. Establishing a disciplined life with consistent healthy habits and plans that bring order, stability, and focus in improving your physical, mental, and spiritual productivity. Kailangan daw ang buhay natin nasa ayos, structured, may sistema. Amen? 1 Corinthians 9:24-27, sabi ni Pablo, do you not know that those who run in a race all run? Lahat ng mga nasa competition sa pagtakbo, lahat yan tatakbo. Talagang run para makuha ang premyo. But one receives the prize. Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore I run thus, not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. God wants us to have a structured life, because a structured life, a life that will blessed by God. Kapag nasa ayos ang buhay mo, may sistema, okay, nasa tama, yung buhay natin, doon tayo pagpapalain ng Diyos. Hindi pinagpapala ng Diyos ang magulong buhay. Kung ano lang yung gusto mong gawin. Ano nga yun, sabi nila, kesera-sera, yung gano'n, kung ano na lang, what will be, will be. No! Put structure in your life. Amen? Sabihin nyo nga po, structure. Kailangan may sistema lahat ng ginagawa natin. May saayos. Okay? Hindi yung kung ano yung gusto natin. This year, kailangan
planado, may plano tayo. Ayos natin, ano ba yung mga goals natin, ano ba yung gustong mangyari sa taon na ito. Kailangan lagay natin sa ayos mga kapatid. Sabi nga ni Pablo, yung mga tumatakbo nga sa competition, tumatakbo sila, dinidisiplina nila yung katawan nila para lang doon sa isang bagay, sa medalya, sa crown. Pero tayo ganun din, dapat. Pero ang tinitignan natin is yung imperishable, hindi lang temporary. Kasi may pagpapala na paparating na ibinibigay ng Diyos. Para lang yun sa mga disiplinadong mananampalataya. Kaya sabi ni Pablo, I put this body in subjection. Kailangan may disiplina po. At ang mga disiplinadong tao, may habits po yan. Okay? May ginagawa po yan para maisaayos. Okay, para may order at may focus. Amen po ba? Andyan pa po ba tayo? Andyan pa kayo? Are you loving the Word of God? Are you still there? Okay, there are still two things. Okay, ano yung number 1 spiritual posture na dapat? Anong klaseng heart? Circumcised heart. Number 2? Obedient heart. Number 3? Ano? Number 3, anong meron? Anong klaseng buhay? Structured life. Nakakalimutan. Number 1, again. Circumcised heart. Number 2? And number 3? Yan ang gagawin natin, ha? Okay ba yon? Amen ba? And the 4th one is teachable spirit. Yan. Kasi bago to sa atin bago yung multiplication padami. Sanay lang tayo sa kakaunti, okay na to. Ngayon madami na. Kapag madami na, hindi mo alam minsan kung paano hawakan. Kaya kailangan matuto kang makinig, matuto kang magpaturo. Teachable spirit, an attitude of humility, openness, and continuous hunger to learn, grow, and be, ano yun? Be corrected. Recognizing one's own limitation and seeing potential for growth. It's a mindset of actively seeking instruction, listening well, and accepting feedback to develop character and increase in wisdom and knowledge. Kailangan teachable spirit. Bakit kailangan ng teachable spirit, Pastor? Kasi kailangan nagpapakumbaba ka. Kailangan open ka. Kailangan kapag kinorek ka, hindi yung galit na galit ka, nagtatampo ka at umaalis ka na. Hindi ganon. Bakit? Kasi may nagtuturo sa atin, may mga bagay na hindi pa natin alam, na ngayon pa lang natin malalaman. Amen po ba? Bakit? Gusto tayong turuan ng Diyos para yung mga pagpapala na madami, alam natin kung paano hawakan. Hindi masayang. Amen? Kaya kailangan may bagong learning. Amen po ba? Sino dito gustong humawak ng malalaking bagay? Ng madaming bagay? Ngayon ang tanong, handa ba ang kamay mo? Handa ba ang isipan mo? Handa ba ang puso mo? Okay? Basahin natin ang isang prinsipyo. Luke 12:48. But he who did not know yet committed things deserving of stripes shall be beaten with a few. For everyone to whom much is given, from him much will be required, and to whom much has been committed of him, they will ask the more. What does it mean? Greater blessings, bigger responsibilities, which comes higher learning. Sino dito gusto ng malaking pagpapala at madaming pagpapala? Malaki ang responsibilidad ang nakaatang sa'yo. At kung meron kang malaking responsibilidad, kailangan meron kang sapat na kaalaman para doon. Kailangan mataas din. Amen? This year, kailangan mag-increase ka sa knowledge, mag-increase ka sa wisdom. Kailangan ng teachable spirit para sumagana ang ating kaisipan. Hindi pwede yung mananatili tayo yung kung ano yung kaisipan natin ng 2025, sanay lang tayo sa kakaunti, ngayon 2026 pinagpala ka. Yung kaisipan mo nakakaunti, hindi pwede yun sa taon na ito na kung saan padadamihin ng Lord. Kailangan ang kaisipan mo, kaya mong mag-handle ng malaki, ng marami. Amen? May mga bagay na gagawin mo na hindi mo pa nagagawa. And this year, ma-amaze ka sa sarili mo na
nagawa ko pala yun. It is all because of the grace of God. Amen? Dumepende ka sa Diyos, dumepende ka sa Kanya. Okay, matututo at matututo ka. Kaya huwag kang umabsent sa church para matuto ka. Amen? Kalabitin mo yung katabi mo, huwag tayo absent, gusto ko matuto. Parang di nagkakaintindihan na. Ayusin, okay, kabili, sabi mo, huwag tayo umabsent, kailangan natin matuto ngayong taon. Oh. Kalabitin mo, sabihin mo, maraming ibibigay sa atin si Lord. Okay ha? Bigger responsibilities, higher learning. Okay? Kailangan. And the last one, ito importante. Spiritual posture natin. Sabihin nyo nga po, passionate worship. A devotion seeking the source and not the resources. The giver and not the gifts. A worship guided by the Holy Spirit and truth. This year, huwag tayo mag-focus doon sa mga material blessing, financial. Grabe, excited ako. Matututo ako ng madami. Teka lang kapatid. Ang kailangan natin, marunong tayong sumamba. Passionate worship. Kasi sa pagpapala, Lord, sabi mo, multiply, amin na, ready na ako. Hindi kapatid. We will not worship the resources, the gifts. Minsan kasi doon tayo na, tuntua tayo doon sa mga pagpapala, nakakalimutan natin kung sino yung nagpala. The source, not the resources. The giver, not the gifts. Sabi nga ni King David, 2 Samuel 24, then the king around na, no, but I will surely buy it from you for a price, nor will I offer burnt offerings to the Lord for my God, in which cost me nothing. So David bought threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Si David mayaman na nito, hari. Pero sabi ni David, hindi. Sasamba ako sa Panginoon. Ibibigay ko ang lahat-lahat. Bibilin ko yan. Kasi ayokong sumamba sa Panginoon nang wala akong dala. Kailangan may ibibigay ako. Ibig sabihin, may sakripisyo ang gagawin. Minsan after tayo sa blessing, Lord, pagpalain mo ako, saka ako mag-worship ng ano. No. Habang wala pa yung mga pangakong inaantay natin, at hindi dahil sa pangako tayo ay mag-worship. We will worship not because of what He gives or what He can do. We will worship Him because of who He is. Amen? He is God. He is sovereign. He is our Lord. We have a special relationship with our Lord. Kaya napaka-importante that this year, mas lumalim pa yung pagsamba natin para sa Kanya. Amen? This is the kind of spiritual posture na gusto ng Diyos sa atin this year. Instructions na gustong ibigay ng Lord. Hindi pwedeng blessings lang, ito lang ibibigay ko pero wala kang gagawin. Ito yung gagawin natin. Circumcised heart, obedient heart, structured life, disiplinado, nasa ayos, may proseso, may sistema. Yung isa is teachable spirit. Open ka. And the last one is passionate worship. Remember these instructions. Remember this. And as I conclude, God wants us to actively participate by faith in His desire for increase and fruitfulness in all areas of our life. Multiply exceedingly 2026. Amen? Are you excited, church, for this year? Amen? Ang galing ni Lord na nakakatuwa. Last year, parang ang dami nating mga lessons, mga struggles, challenges. Pero this year, God wants to multiply you. Amen? God wants to bless you. Not just bless you for what you need, but He will bless you abundantly, exceedingly, more than you can ask or think. Amen? Can we just all stand right now? Next week po will be our anointing service. Ano po ba yung anointing? Ito yung bagay na kakayanan. Pag sinabing anointing, kakayanan. Sabihin nyo nga po kakayanan. Na nagmumula sa Lord. Okay? Kasi hindi natin ito magagawa. Mahirap to eh. Pero ito yung hihingin natin sa Lord. Lord,
with this new declaration, sa bagong season ng buhay natin dito sa church na to, Lord, kailangan namin yung kapangyarihan mo, yung anointing mo sa buhay namin. Kasi ayaw natin ma-miss yung mga bagay na gustong ibigay ng Lord para sa atin. Amen? So this year, coming Sunday, I want you to be here. Gather all your families, your sons, your daughters. Lahat sila dito. We will anoint an oil on your forehead. It's a symbol that, Lord, we need your help. Your presence matter most sa mga buhay namin. Kasi hindi natin mararanasan ang mga ganitong bagay, hindi dahil magaling tayo, matalino tayo, malakas tayo, no. We need the help of God because we are nothing without Him. Amen? This year, multiplied exceedingly 2026, it will be your year. At ang gusto ng Diyos, yung pusong nagsusumamo sa Kanya. Maayos na puso. Amen? Gusto niya buhay na may ayos. Gusto niya yun marunong makinig, teachable. At gusto niya talagang passionate yung kanyang worship. Amen? Amen, church? Sunod lang tayo sa instruction ng Lord. Minsan mahirap, minsan mapagsasabihan tayo, pero it is out of love. Amen? It is out of love. Minsan, makokorek tayo. Marami tayong maririnig na minsan parang hindi kasi tayo sanay, pero ang gusto lang ng Diyos, gusto niya ng kaayusan. At kapag may kaayusan, handa na tayong pagpalain ng Diyos. Because He will only bless a life that is in order, a life that is structured, a life after God. Amen? Hallelujah. Can we just all raise up our hands right now? Father God in heaven, we thank you for your word, for your declaration this year, O God. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinili mo si Abraham, Panginoon. Sinabi mo sa kanya, nakipagtipan ka at pinangakuan mo, Panginoon, ang mga bagay beyond his expectation. At sinabi mo, Panginoon, na hindi lamang siya, Panginoon, na makakakip ng covenant na ito, but his descendants and those who are in Christ, also the heirs of the promises of Abraham. And that's why, Lord, these hands who raised, Panginoon, to the heavens, I pray, O God, for your people, Lord, they're putting their trust, their faith unto you, O God, in this promise. Lord, these are your special people, a holy nation, O God, a chosen generation, Panginoon. And I pray, O God, this 2026, believing in their hearts, O God, they will experience and they will claim the promise and multiply exceedingly, O God. Lord, bless what's in their hand, O God. They may be in debt, O God. There may be lacking. There's only a few. Sapat lang, Panginoon. But Lord, all of this situation, you can multiply them in the name of Jesus. Lord, thank you, O God, because we have not just enough, but more than enough, O God, to bless others, not just ourselves, O God, Lord. We thank you, O God. We praise you. In Jesus' name we pray. Everyone says, Amen. Amen. God bless.